Ngayon pong umaga, atin pong tuwan ng salita ng Diyos sa aklat po ng Hebreo. Hebrews chapter 13. Sabi po dyan sa talatang 8, ano po sabi doon? Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Diba? Hallelujah. Nung ako'y bata pa, sa church namin, naka-display lagi yan. Every prayer meeting, every Bible study, laging may memory verse. Sa church namin, ang Bible study na Friday. Tanda ko pa. Ako'y bagong mananampalataya. Bawat Biyernes, may memory verse ang mga membro. Siyempre, pagka wala ka ng hindi ka na pagsaulo, ay may verse to sa harap Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. I roll my verse to Brother Pidong. Kasi ang verse doon, pinapagulong Pagkatapos mo, ipagulong mo sa iba. Kaya obligado lahat, bata, kabataan, matanda. Kaya mga bata sa amin, mga bata magaling mag-memory verse. Hallelujah. So, ito naman, yung verse na yan, kahit nakapikit ka, kaya naman din sa uluhin yan Amen? Sipin natin mga minamahal, magkaroon ng krisis sa Bible. Halimbawa, sa tagal natin paglilingkod, wala ka man lang namemoriyang bersikulo. Yan lang. Kung sa tanang buhay natin bilang Kristiyano, hindi ka man lang nakapagsaulo ng bersikulo sa Bible. Ang pakiusap ko, kahit yan lang masaulo natin. Amen? Tingin ko sapat Hallelujah. Pag nasaulo mo yan, kapatid, mga minamahal, hindi ka manghihina. Bakit? Ang mensahe ng Panginoon ay nagpapahayag na ang Diyos, si Jesus Christ, pag tayo din nag-pray, huwag lang banggitin natin ay si Jesus. Kasi maraming pangalang Jesus Nandiyan pa kayo? Kailangan bigyan natin ng mataas na honor ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi pag sinabi, salamat o Jesus, sinong Jesus? Dapat, kumplito, Jesus Christ. Amen? Amen. Kasi si Jesus, siya yung Kristo. Sabi ng Bible. Diba? Naalala yung tinanong ni Jesus, si Simon. Si Simon Pedro. Anong sabi ng mga tao? Ano naman ang sabi mo? Sino ako? Ano ang pagkakilala mo sa akin? Diba?
Parang tayo rin, tatanungin tayo ng Panginoon, gaano natin kakilala si Kristo? O si Jesus? Diba? Sabi ni Simon, Thou art the Christ, no? The Son of the living God. Amen. No? Si Jesus, siya yung Kristo. No? Pag sinabing, Thou art the Christ, He is the Messiah. Siya yung tagapagligtas. Hallelujah, ng ating buhay. Kaya nga, Christ No? Baka isipin ng iba sa atin, ano yung Christ? Ipinido siguro ni Jesus. Jesus Christ. Dapat sumagi ba sa isip natin yon? Na? Jesus Christ. Kasi yung Jesus, pangalan yun Diba? Yun yung pangalan na ibinigay ng Ama. Diba? Kay Joseph. Nung dinadala ni Mary sa kanyang sinapupunan. Yun yung pangalang ibinigay ng Diyos kay Joseph. Jesus. So, Jesus Christ. Kapatid, mga minamahal, yung Christ, hindi niya ipilido yan. Amen? Amen. Maliwanag yun dapat sa atin. Jesus, kapag sinabing Jesus Christ, ibig sabihin ay sa iyong Messiah. Hallelujah. Glory to God. Kaya nga, sabi ng Bible, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Now, ibig sabihin mga minamahal, ano po yung mensahe ni Lord para sa atin? Hallelujah. Na si Jesucristo na ating Panginoon, siya'y Diyos na hindi nagbabago. Amen. Hallelujah. Di ba nakakatuwa na ang Diyos ay hindi nagbabago? Tayo bilang tao, physically, di ba? Nagbabago tayo. Nagbabago yung hugis ng mukha natin. Dati, makinis ang ating mukha. Yung mukha ko, natagtad ng pimples to Pero ngayon, parang makinis na. Parang baliktad Habang ako nagatanda, parang nakinis. Kapatid, mga minamahal, i-picture out natin yung luma nating itsura. Mga 10 years ago, ibalik natin sa ating alaala. Kung kayo may picture na luma sa inyong mga baol, tingnan nyo yung pagkakaiba ng itsura nyo kahit ngayon na medyo nagkakaedad na kayo. Nakita nyo? Parang may pagkakaiba. Anong tingin nyo? Kung noon tingin nyo pangit ang mukha nyo, mas pangit kayo ngayon? Alam niyo mga minamahal, sa Panginoon, pag nasa Panginoon ka, ang tingin ko iba baliktad Pag nasa sa Panginoon ka, na kay Lord ka, para bagang yung figura natin ay iba, pinapakinis ni Lord habang tumatanda. Nandyan ba kayo? Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Isipin natin, Pastor, bakit sa akin, di ba? Guni-guni mo lang yan. Sabi mo sa sarili mo, guni-guni mo lang yan. Kumbinsihin mo sarili mo. Kasi nga, sa buhay natin na mayroon tayo, pag lalo na
pag may Kristo ka sa puso, may pag-asa ka. Ay kung si General nga, sabi niya no? Nung tinanong niya yung aser yung counselor, tinanong niya, Sir, lahat ba ng kasalanan ko kayang patawarin ng Diyos? Opo, sabi ng Bible Sabi ng Bible, if you confess your sins, He will forgive us. He is faithful and just to forgive us and to cleanse us to all our unrighteousness. Iba kasi yung aral na aking tinanggap at narinig. Sabi nila, pag ikaw ay nakapag-commit ng mortal sin, forever, at ang kaluluwa punta ng impyerno. Ha? May hatol na, hindi na daw patawad pag ang kasalanan mortal sin. Kaya, nung marinig niya na, sabi ni General, nung marinig niya, ang kasalanan pa niya, pwede patawarin ng Diyos Nagkaroon siya ng pag-asa sa buhay. Kaya sabi niya sabi ni General sipin niyo yun? Kaya nga, pag may Kristo ka sa puso, may pag-asa ka. Amen. Huwag kang mawala ng pag-asa. Bakit? Nandiyan si Lord Tandaan natin, sabi ng Bible, Jesus is the same. Ha? The same. Yung salitang the same, kung ano siya noon, siya pa rin ngayon Amen? Hallelujah. Diba? Nakakatuwa yun. Kasi nga, si Jesucristo, hindi siya kailanman nagbabago. Diba? Hallelujah. Kaya nga, bagamat siyempre, ang tao, normal sa tao pagka nagkakaedad, no? Para bagang yung paghangad natin, no? Sa mga bagay na material dito sa mundo ay para bagang hindi na masyado. Ano po? Lalo pagka ang tao ay umabot na ng 50 pataas, iba na yung mentalidad. Iba na yung kaisipan. Hindi katulad ng mga bata, iba yung kaisipan nila. Yung pangarap nila talagang gusto nilang maabot yan. Pero pagdating doon sa edad na nakalampas na sila doon, iba na Kumbaga, ang iniisip ng mga medyo may edad na mga tao o kapatiran, kumbaga, magpakabait na lang. Amen? Kaya pag nag-50 ka na, magpakabait na tayo. Hello? Amen! Hallelujah! Glory, glory to God. Magpakabait na tayo. Mayang gabi. Hallelujah. Glory to God. Magpakabait na tayo. Amen. Kasi nga, di natin alam kung ilang oras pa ang natitira sa atin. Nandiyan pa kayo? Hallelujah. Kaya, kumbaga, kumbinsin natin sarili natin. Lalo sa mga bagay na mga darating sa buhay natin, hindi natin alam kung anong mangyayari. Okay. Kaya sabi ng Bible, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ano po? Ano yung mga bagay na hindi o katangian ng Diyos ng ating pong Panginoon na hindi kailanman nagbabago? Una, yung pag-ibig niya. Amen? Sa iyo at sa akin. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Amen! Isipin natin mga minamahal na ang pag-ibig ng ating Panginoon sa bawat sa atin hindi nagbabago. Sa iyong Diyos na nagmahal sa iyo
Sa kabila na tayo po ay ang ating mga ginagawa ay mga bagay na hindi kaya ayos sa kanyang harapan. Diba? Isipin natin, minahal tayo ng ating pong Panginoon. Kaya nga, ang pag-ibig ng ating pong Panginoon, hallelujah, yan isang bagay na nakasulat sa banal na kasulatan. Hallelujah. Pag-ibig na kailanman ay hindi nagmamaliw. Na? Sabi nga, His love endureth forever. His love never fails. Amen. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal. Kaya noong unang panahon ng mga kasalan, ang mga dekorasyon, may puso dito sa pulpito, nakasulat ay, love never fails. Hallelujah. Amen. Na? Kaninong pag-ibig yun na hindi nagbabago? Pag-ibig ni Kristo. Amen. Kasi nga, siya yung Diyos noon at Diyos ngayon at magpakailanman na ating pinaglilingkuran. Hallelujah. Diba? Purihin po ang ating pong Panginoon. Ano po? Ano pa? Hallelujah. His goodness. Ang kabutihan ng Panginoon hindi nagbabago. Kung mabuti siya noon, sa naunang mga Kristiyano, mabuti rin siya sa atin ngayon. At mabuti sa sunod nating henerasyon. So ang kabutihan ng atin po ang Panginoon, hindi po yan nagbabago. Hallelujah. Siya'y Diyos na mabuti sa lahat ng panahon. Diba? Hallelujah. Diba may kanta nga tayo? Na yan, your goodness is running after. Diba? Hallelujah. Your goodness is running after me. Hallelujah. Kumbaga, yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin is running after. Kumbaga, nag-overtake pa yan sa buhay natin. Amen? Pag sinabi nag-overtake, nais ipakita at ipahayag ng atin pong Panginoon, anak, ako ito. Ako ito. Ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Mabuting Diyos. Amen. Diba? Sa mga bagay na nagaganap sa buhay natin, minsan, yung kabutihan ng Panginoon nagbablurred. Hallelujah. At hindi natin maaninag, pero tandaan natin mga kapatid. Hallelujah. Ang kabutihan ng Diyos ay mananatili sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Glory, glory to God. Pangatlo, mga minamahal, His faithfulness. Tapat ba si Lord sa buhay natin? Hallelujah. Diba? Dapat makita natin yung katapatan ng atin pong Panginoon. Hallelujah. Sabi ng kanta, great is thy faithfulness. Hallelujah. Great is thy faithfulness. Kapatid, lalo na ngayon sa panahon natin, kumbaga, habang tumatagal na tayo po'y naglilingkod sa Panginoon, dapat makita natin gaano katapat si Lord sa buhay natin.
siya'y napakatapat. Hallelujah. Pag sinabing katapatan ng Diyos, na tapat si Lord sa kanyang salita, tapat si Lord sa kanyang pangako, at kailanman yung pangako niya, hindi niya sisirain yon sa buhay mo. Hallelujah. Diba? Tapat si Lord. Na, ibig sabihin, ngayon, maring, sabi nga, nag-worry ang ilan sa atin. Kasi, isang buwan lang bakasyon, pasukan na. Kailangan natin ay pera. Diba? Mag-aaral ang ating mga anak. So, inaalala na natin. Huwag natin alalahanin yan, mga kapatid. Baka isang buwan, di natin ma-enjoy ang blessing ni Lord. Bakit? Kasi nag-aalala na tayo ngayon pa lang eh. Hallelujah. Diba? Ngayon, pagdating ng pasukan, isang buwan ka nag-alala. Ay bakasyon eh. Dapat nag-enjoy ka sa bakasyon eh. Hindi ka nag-enjoy kasi ang iniisip mo yung pasukan eh. Hallelujah. Na hindi natin alam na bago ka dumating sa ganong kalagayan, na si Lord mayroon ng inilaan. Amin po ba? Mayroon ng kinausap si Lord. Isipin niyo yan, mga minamahal. Sabi nga ni Sister Jenna, asawa ni Pastor Billy, nung unang sila'y lumuwas at nagpa-check up. Panapunta sila ng Derma Clinic. Nung check up, binisitahan, so, sabi ni Sister Jenna, nang magbayad na, punta sa cashier, Ma'am, magkano po ang aming babayaran? Wala po. Sabi niya. Inulit ko, Ma'am, magkano po ang aming babayaran? Sabi ng cashier, wala po. Nagduda siya, bakit kaya? Yun pala, yung anak niya na military, graduate ng PMA, nabanggit doon sa doktor, pastor po at tatay ko. Hallelujah. So lahat ng gamot, doktor, yung doktor, walang bayad. Kasi pastor eh. Yan pala, yung Derma Clinic na kanila napuntahan, Christian ang may-ari. Oh. Pag pastor, wala palang bayad. Di ba ang ganda? Ang buhay ng pastor? Pag pastor kayo. No? Para wala din kayong bayad. Pero yun ay kapamaraanan ni Lord. Alam mo yun? Minsan, iniisip natin, pag pumunta ka ng mga ospital, iniisip mo agad, magkano gagastusin, ilang araw kayo doon, diba? So, yung kapamaraanan ng atin pong Panginoon na ginagawa niya, diba? Hallelujah. Kaya nga, sana, lubin ng atin pong Panginoon na po. Pag-pray natin si Pastor Billy sa kanyang laban na pinagdadaanan sa buhay. Hallelujah. Diba? Napunta sila ng Biluna, libre. Walang bayad. Sipin mo, kakoy,
Ano yan? Walang bayad dahil sa pagkapulis mo dati? Hindi po. Ang pulis pala, sa Camp Crame, nandun yung ospital nila. Ang mga na-admit sa Biluna ay mga military, sundalo. Ay anak niya ay sundalo. Galing ng PMA. Ngayon, nandun sa San Fernando Air Base. Privilege yun para sa magulang na ay pastor pa. Pero, siyempre, ang karamdaman, kahit pastor, dumarating yan eh. Nandiyan pa kayo? Amen. No? Kaya, bago dumating yung magandang sitwasyon, kailangan mo talagang ayusin ang buhay. Ayusin yung sarili. Amen. Hallelujah. So, kumbaga mga minamahal, makita po natin na kung bakit kailangan at sinasabi ko na huwag nating i-google ang panahon natin sa pag-aalala sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Kasi nga, may Diyos tayo. Amen? Hallelujah. May Diyos tayo eh. Na ating pinagkakatiwalaan. Hallelujah. Na yung bagay na inaalala natin, kapatid, at naipag-pray na natin, ang kailangan lang ay pasalamatan mo si Lord. Bakit? Totoo ang salita ng Diyos. Hallelujah. Kung kaya mag-provide ni Lord noon, kaya mag-provide ni Lord ngayon sa buhay natin, kaya mag-provide ni Lord pagdating ng panahon. Yung darating pa lang, kaya i-provide ni Lord yun eh. Kaya, maliwanag naman sa Bible, kung si Abraham, nung sabi sa kanya ni Yahweh, Abraham, dalhin mo ang iyong anak at pinakamamahal na anak at ihandog mo sa akin doon sa lugar na sasabihin ko sa iyo. Si Abraham, hindi siya nagdalawang isip. Binitbit niya ang sundang, kinuha niya ang panggatong, dala niya ang apoy. Kapatid mga minamahal, sinabi niya, dinala niya ang kanyang anak. Hallelujah. Na walang pag-aalinlangan at pag-aalala sapagkat ang kanyang pananampalataya, God will provide. Amen. Bakit? He is the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. Hindi siya nagbabago. Ang kailangan lang sa atin, marunong tayo manghawak sa salita ng atin pong Panginoon. Diba yung salita ng Diyos? Hallelujah. Naisulat na yan eh. Hallelujah. At yan po'y matibay na atin pong mapanghawakan sa ating buhay. Kasi, naisulat na. Diba? Naisulat na sa papel. At ang kasulatan yan ay mahalaga. Amen? Bawat bahagi ng kasulatan at pangako ni Lord ay mahalaga sa buhay natin. Diba? Parang kanyan eh. Testamento. Kaya nga, new, old and new eh. Old Testament and New Testament. Testamento ni Lord yan eh. Amen? Hallelujah. Pag-uwi natin mamaya, buklatin natin yung ating mga Biblia. Lord, sinabi ni Pastor kanina, ito testamento mo sa amin eh. Totoo naman eh. Amen. Ito yung last will and testament ni Lord sa iyo at sa akin. Amen. Na ating mapanghawakan. At pwede natin, ang testamentong ito ay ipamana natin sa ating mga anak at susunod nating lahi. Amen po ba? Hallelujah. Testamento ni Lord.
Glory to God. Kaya nga, salamat sa atin pong Panginoon. No? Nung graduation ng ating school, at nagpahayag yung mga bata ng kanilang karer na gusto nilang marating, ay salamat sa Panginoon. Meron tayong, sabi ni Pastora kanina, mayroon tayong isang bata na ang kanyang propesyon na gustong maabot ay pagpapastor. Diba? Parang matatawa ka. No? Pero totoo eh. Bakit? Bata yan eh. Amen? Bata yun nagpahayag eh. Maliban kung tinuruan niya ni Sister Fritz. Diba? Eh yung pinost nga nila sa Facebook na magpapastor daw siya, yung kanang may speaker doon eh. Mga nabanggit pa. Siguro ito yung may speaker dito. No? Ginagamit pag nag-preach si pastor. Ay gagayahin niya. Diba? Oh. Eh, bakit? Eh, igalang natin. Yun ang kanyang gusto eh. Amen. Bakit? Ang pagpapastor baga mahinang klase? Hindi ah. Amen. Sabi ng Bible, pinakamataas na calling yan eh. No? Anong sinabi ng engineer? Anong sinabi ng doktor? Pag ang calling ng tao ay pastor, mataas. Amen po ba? Huwag niya ibalik sa akin, Pastor, si Tubuloy. No? Mahala siya warap kay Lord. Amen. Amen. Bakit just para si Tubuloy? Hindi ah. Tao din yun eh. Kaya kung nagkamali siya ha, hindi ko sinabing guilty siya. Kung nagkamali siya, tao siya eh. Hello? Amen. Pero, hindi natin pwedeng sirain, balihin, at pasubalihan na ang pagpapastor ay mababang uri ng propesyon ng tao. Ang paglilingkod sa Diyos, ang pagpapastor, ay isa sa pinakamataas na pagkatawag at pagkapili ng Diyos sa isang tao. Kaya, kung may anak kayo magpapastor, suportahan nyo. Amen. No? I-post nyo. Kapatid, mga minamahal, anak, sige, susuportahan ka namin. Diba? Pero isa sa pamilya mo magpastor, pag may nagpastor sa isa sa mga anak nyo, yun yung panahon at oras na ang pamilya nyo ay tinatawag ni Lord sa isang priestly ministry. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Ibig sabihin, sa lahi nyo magsisimula na ang Diyos ay pipili ng mga taong maglilingkod sa Kanya at magpapagamit sa Kanya. Glory, glory to God. Hallelujah. Kaya nga mga minamahal, nakakatuwa nga eh. Kasi nung nakaraang linggo, yung speaker dito ay parang linggo-linggo may gawain dito na hindi nyo alam. Ang speaker namin dito ay anak ng bishop. Tata niya bishop, nanay niya bishop. Lahat silang magkakapatid, pastor. Asawa nila ay mga pastor din. Di ba sarap, no? Na lahat ng membro ng pamilya ay nagpapastor. Asawa ay pastor. Hallelujah. No? Pagdating sa langit, magparada kayo. Magkakapatid, puro kayo pastor. Hallelujah. Di ba? Kapatid, mga minamahal. Kaya nga, napakabuti ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Ang kanyang pag-ibig, hindi nagbabago. Ang kanyang kabutihan ay hindi nagbabago. Ang katapatan niya ay hindi kailanman magbabago. Tapat ang Diyos, panghawakan natin.
sa buhay natin. Hallelujah. Hindi ka pababayaan ng ating pong Panginoon. Glory, glory to God. Amen. Purihin po ang ating pong Panginoon. Ngayon, hallelujah. Ano po? Sabi nga, sa verse 5, sabi niya, sa second praise, I will never fail you. I will never abandon you. Amen? I will. Sabi ni Lord, hindi ko kayo bibiguin. Hindi ko kayo iiwan. Amen. Glory, glory to God. Tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, salamat. You are the unchanging God. Ikaw ang Diyos at Panginoon namin na hindi nagbabago. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. You are the same yesterday, today, and forever. Panginoon, tulungan mo ang bawat sa amin na makita namin, hallelujah, at higit na maunawaan ang iyong pagmamahal na hindi nagbabago sa bawat sa puso sa amin. Ang iyong kabutihan, hallelujah, Lord, na walang kapantay. Mabuti kang Diyos. Mabuti kang Ama na nasa langit. Hallelujah. Ama na nagpapahalaga kahit sa mga ibon na iyong nilikha. Ama na inaalala araw-araw ang pagkain ng mga maya. Hallelujah. Lord God, sinabi mo sa iyong mga salita, higit kami kaysa mga ibon. Hallelujah. We are valuable than birds. Panginoon, salamat. Araw-araw dakilang Diyos, nararamdaman namin ang iyong pagmamahal. Kami ay iyong pong pinaparanas mo, Panginoon, ang iyong katapatan at kabutihan. Hallelujah. Kaya nga po, Panginoon, ngayon pong umaga, patuloy na pagpalain mo ay mga kapatiran. Na sa paglilingkod nila ay anuman ang maranasan nila na mga problema, Lord, sa gitna ng mga problema, maramdaman nila dakilang Diyos ang iyong pagyakap, ang iyong pag-ibig, ang kagalakan at kapayapaan galing sa inyo. Salamat po. Ngayon po umaga, pagpalain mo, Panginoon, ang amin pong communion, ang bawat sang tatanggap. Salamat sa pagkakataon, O God, na kami kabahagi. Patunay lamang, Panginoon, na kami ay bahagi ng iyong katawan. At kami po mga anak na iniligtas. Salamat po sa pangalan ni Jesus, to aming panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong Panginoon. Tatawagan ko si Brother Jerry Liedo at si Sister Ning. Praise the Lord. Sabi po sa unang Korinto, sa chapter 11, verse 23, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon. Binibigay ko naman sa inyo
Ang Panginoon Jesus nung gabing siya'y pagkanuli, dumampot ng tinapay, salamat at pinagpira-piraso ito. Sinabi, ito ang katawan na ihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kaya hindi naman matapos maghapunan, hinawakan niya ang saro. Ang sarong ito ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay nito at inom sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. So, ang pagtanggap daw ay pagpapahayag natin. Ibig sabihin, pagkilala natin na si Jesus, siya'y namatay para sa atin. Siya'y muling nabuhay para din sa atin upang tayo ay bigyan ng pag-asa. So ito po ay isang commemoration o pag-alaala sa lahat ng ginawa ng atin pong Panginoon. At isang bagay na ipinapakita sa Biblia upang tayo po ibigyan ng pag-asa na si Jesus ay namatay pero hindi siya nanatili sa libingan sapagkat siya'y muling nabuhay at nanatiling buhay para sa atin. Amen. Hallelujah. Tayo na tumanggap sa Panginoon ay malaya na makibahagi sa ating communion ngayong umaga. Amen. Before the world began, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. Laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fold and taught of me above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasure of the earth. There's no way to measure what your worth. Laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the blow and taught of me behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose
ground. You took the food and thought of me above all. Yes, Lord. Hallelujah. Panginoon, salamat ngayon pong umaga. Narito, Panginoon, ang tinapay na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, simbolo na iyong katawan. Panginoon, salamat. Dalangin namin, O God, na patuloy, Panginoon, na ito po ay magbigay sa amin ng inspirasyon, kalakasan, pag-asa, dakilang Diyos, sapagkat kami ay bahagi ng iyong katawan. Ikaw ang ulo ng iglesia at kami ang bawat bahagi ng iyong katawan. Salamat, Panginoon, pagpalain mga iyong mga anak na tatanggap ngayong umaga. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ganyan po, Panginoon, salamat sa katas ng ubas. Ito po ay nagsisimbol na yung banal na dugo. Totoo, Panginoon, na yung salita, kung walang pagbubuo ng dugo, wala ding kapatawaran ang aming mga kasalanan. And Lord, salamat sapagkat sa pamagitan ng dugo mo, lahat ng kabayaran ng aming kasalanan ay binayaran mo na doon sa cross. Kaya nga po, Panginoon, salamat po. Pagpalain mo ang iyong mga anak na tatanggap nito. Patuloy dakilang Diyos, hallelujah, na ang dugo mo ay magkaroon ng kapangyarihan sa buhay namin. Hallelujah. Pagpalain mo ang bawat siyang tatanggap nito ngayong umaga sa pangalan ni Jesus. Amen. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the food and taught of me above all. Crucified, crucified, laid behind the stone. You live to die, rejected alone, like a rose trampled on the ground. You took the food and taught of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the food and thought of me above all. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Glory, glory to God. Hallelujah. Lord, salamat ngayon pong umaga. Salamat sa iyong pong kabutihan. Salamat sa iyong katapatan. At higit sa lahat, Panginoon, salamat sa pagmamahal mo sa iyong mga anak. Sa bawat sampu sa amin. Hallelujah. Lord, ang pag-ibig mo ay sapat na maramdaman ng bawat isa ngayong umaga. Hallelujah. Kayang-kaya naming magtagumpay sa buhay na ito dahil lang sa iyong pagmamahal. Hallelujah.
Salamat, dakilang Diyos. Sa dinarami-dami ng tao sa mundo, isa kami sa iyong minahal. Kaya nga po, Panginoon, walang rason para kami ay manlupaypay. Walang rason para kami manghina. Walang rason para kami ma-discourage sa buhay. Sapagkat ang pagmamahal mo ay sapat sa buhay ng iyong mga anak. Sa iyo ang kapurihan, ang karangalan, at ang kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen and amen. Hallelujah! Glory, glory to God. Hallelujah. Sige po.